Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo bago natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya ang mga pagbasa ay halos nagpapaalaala sa atin kung ano ang mangyayari sa katapusan. Katulad ng ating narinig na ebanghelyo, ito ay isang talinhaga tungkol sa katiwala. Katiwala na pinagkalooban ng kanyang Panginoon ng biyaya. Biyaya sa pamamagitan ng pera. At ang sabi dito, yung isa, binigyan ng 5,000 pesos. Yung isa, 2,000 pesos. At yung isa, 1,000 pesos. At ibinilin sa mga katiwala na ito ang kanyang ipinagkatiwalang pera, umaasang sa kanyang pagbabalik ang perang ibinigay sa mga katiwala ay gagamitin nila sa tama at gagamitin nila sa mabuti. Kaya ang sabi ng Ebanghelyo, pagkaraan ng ilang panahon, umalis itong tao na ito na nagkaloob ng pera sa 3 magkakaibang alipin. At pagkatapos ng mahabang panahon, siya'y nagbalik. At sa kanyang pagbabalik, nag-report itong mga katiwala sa kung ano ang nangyari dun sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Yung 5,000 tumubo ng another 5,000. At hindi ko binasa kasi mas pinili kong basahin yung shorter version. Pero dun sa tinatawag na longer version, maririnig natin yung binigyan ng 2,000 sa kanyang pagre-report. Nagbalik pa ng another 2,000, tumubo yung perang ipinagkatiwala sa kanya. Pero yung binigyan ng 1,000, ang kanyang dialogue, natatakot po ako sa inyo, kaya ibinaon ko sa lupa ang perang ibinigay ninyo. Heto po yung 1,000 na binigay ninyo sa akin. At sa pagkakataon na ito, maririnig natin doon sa Panginoon ang mga salita na nagsasabi, masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y mahigpit? Bakit hindi mo man lamang nilagay sa bangko yung aking pera para kahit papaano tumubo? Kaya mag-uutos ang Panginoon, itong binigyan ng 5,000, bigyan niyo pa siya ng mas marami. Yung binigyan ng 2,000, bigyan pa siya ng mas marami. Yung binigyan ng 1,000, yung kung ano ang mayroon siya, kunin niyo at ibigay doon sa mas mayroon pa. Ganito ang mangyayari sa katapusan. Ang hahanapin ng Diyos sa atin ay ang kung papaano natin ginamit ang iba't ibang mga talento na ipinagkaloob sa atin. Hindi tayo pare-pareho ng tinanggap na mga talento. Hindi tayo pare-pareho ng mga tinanggap na biyaya. Pero hindi man pare-pareho, pagharap natin sa Diyos, hahanapin niya sa atin ang kung papaano natin ginamit ang talento, ang biyaya na iyan. Ito ba'y nagtubo o nagbunga? Ito ba ay ginamit ko sa mabuti? Ito ba ay talagang nung ipinagkaloob sa akin ng Diyos ay nalagay sa mabuting kamay at napalago ko ito, napagyaman, na parami? O baka naman, katulad nung tumanggap ng 1,000,
Dahil sa aking takot, mas pinili ko na lamang sarilinin ang talento, ang biyaya na binigay sa akin. At hindi ko ito ginamit para sa lalong ikabubuti ng marami. Kaya iyon ang tandaan natin, mga kapatid. Ang talento, ang biyaya, ang kung anumang mabuti na mayroon tayo ngayon, yan ay bigay ng Diyos. Umaasang ang ibinigay sa atin ng Diyos na mga biyaya, na mga talento, na mga kakayahan ay gagamitin natin sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi pang sarili. Ang talento, ang biyaya ay hindi dapat angkinin sapagkat iyan ay ibinigay para sa pamamagitan natin tumanggap ang mga kapatid na nangangailangan tumanggap. Ibinigay sa atin ang biyaya upang sa pamamagitan natin ang mga kinakailangang mabahaginan ng biyaya ay makatanggap ng biyaya. Kaya tandaan natin, mga kapatid, habang mayroon tayong mga kapatid sa paligid na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng malasakit, nangangailangan ng kalinga, tandaan natin, ang biyayang mayroon tayo ay dapat ibahagi sa kanila. Huwag nating antayin yung kapag tayo ay humarap na sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa atin, hindi ito ang lugar para sa iyo. Sapagkat minsang ako'y nagutom, hindi mo ako binigyan ng pagkain. Minsan ako'y walang maisuot, hindi mo ako binigyan ng maisusuot. Minsan ako'y walang matuluyan, hindi mo ako pinatuloy sa iyong tahanan. Minsan ako'y may sakit, nasa bilangguan, hindi mo man lamang ako dinalaw. Kaya iyon ang magiging sukatan kung tayo ba'y papapasukin sa kanyang kaharian pag tayo'y humarap sa kanya. Kaya huwag tayong maging makasarili. Huwag puro ako, huwag puro akin, sapagkat sa Diyos walang ako, walang akin. Sa Diyos, tayo ang dapat nagbabahaginan, nagtutulungan, nagmamahalan. Amen.